Agad nilang nalimutan ang kanyang magawa, hindi nila hinintay ang kanyang payo. Ito po ay patungkol sa bayang Israel na sila'y ginagabayan, pinapatnubayan ng ating Panginoon, kaya lang sila'y palaging nagmamadali at sarili lang ang kanilang sinusunod. Yung kanilang mga naisip, yun ang kanilang ginagawa. May mga taong minsan nananalangin na lamang kapag may krisis sa buhay, kapag may pangailangan. Totoo din naman kapag walang pangailangan sa Diyos, baliwala ang Diyos, kinakalimutan ng Diyos, diba? Pero pag nangangailangan na at mayroon ng kahirapan, may mga pagsubok na pinagdaraanan, saka lang magkakaroon ng oras at panahon sa ating Panginoon. Ang isip nila ay parang sa mga madali ang paglutas, ang paglapit sa Diyos. Ang tingin sa Diyos ay isa lang tagalutas ng mga problema. Diba? Minsan ganun ang ibig din at gusto rin ng Diyos, magkaroon tayo ng communion sa Kanya, pakikipag-fellowship, pakikipag-niig sa Kanya. Hindi yung lalapit lamang tayo sa Kanya dahil meron tayong kailangan na isasanggunit, ipapalutas. Diba? Ang tingin minsan ng tao sa Diyos ay tagalutas lang ng problema. Diba? Totoo naman. Kaya pag walang problema, hindi lumalapit sa Diyos. Hindi tumatawag sa Diyos. So, minsan, dapat palitan natin yung trato natin sa Diyos. Minsan, tratuhin natin yung pagtingin natin sa Diyos na hindi lamang siya tagalutas. Ang gusto rin ng Diyos ay magkaroon tayo ng communion, pakikipag-fellowship. Ikaw ba, pag isang magulang ka, o nanay, o tatay, ang anak mo, lalapit lang sa'yo pag may pangailangan. Pag walang kailangan, sa iba, nakikipag-communion, sa iba nakikipag-fellowship, sa kapitbahay palagi. Pag may kailangan na, saka mo lang makikita. Siguro, hindi tama. Yung ganung pag-uugali, yung attitude, yung karakter ng isang bata sa kanyang magulang, ganun din sa Diyos. Hindi tamang attitude at karakter na kapag may kailangan lang tayo sa Diyos, saka tayo lalapit. Kasi tagalutas lang siya Dapat ang trato natin sa Kanya, Ama. Na hindi lang siya Diyos, kundi Ama. Meron tayong pakikipag-fellowship sa Kanya. So, wag nating tratuhin na ang Diyos ay tagalutas lang ng problema. Pagkatapos ng mahabagin niyang paglutas, dapat magalang na pasasalamatan natin siya at malilimutan na hanggang maalala uli pag nagka-krisis na naman. Hindi, dapat yung pagpapasalamat natin tuloy-tuloy. Dapat yung ating pakikipagniig at pakikipag-usap sa Kanya tuloy-tuloy. Dapat yung ating pagharap at paglapit sa Kanya hindi lamang sa pangailangan natin, di ba? So, paghihimagsik pala sa Diyos kapag tayo ay hindi kumikilala, hindi sumusunod sa Kanya. So, paghihimagsik pala sa Kanya yun ng mga panahon na hindi tayo tumatawag, sumasama sa Kanya. So, tinawag ito ng Diyos sa paghihimagsik. Nanghina ang kanilang kaluluwa dahil ipinagwalang bahala nila ang Panginoon. Ito ay napakahalagang leksyon para sa atin. So, paghihimagsik kapag hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon. At kung lalapit nga ay tagalutas lang. So, dapat tayo ay sabik na umasa sa mga dakilang bagay na gagawin ng Panginoon, ngunit huwag asahang siya'y susunod lang ng susunod sa mga pagtawag mo sa Kanya pagkailangan mo. Sa halip, ikaw ang humanda sa Kanyang pagtawag. Sabik na sundin ang Kanyang kalooban. Kapag daw ang ating pananalangin ay may masamang motibo, ang ibig sabihin lang yan, ang laman ng ating puso ay masama. Kaya hanapin at sundin ang kalooban ng Diyos at gawin ang Kanyang ikatutuwa. Di ba ang anak ganun din Dapat ang ginagawa palagi ng anak sa ikatutuwa at ikaluluwalhati ng kanyang mga magulang. Kaya nga ang mga magulang, kahit hindi pa sila hingian ng kanilang mga anak, binibigyan na sila, di ba? Ang Diyos ay hindi isang makinang bendo machine na kapag sinuksukan mo, lalabas yung gusto mo. Ganun din. So, yun ang atin dapat tatandaan, mag-iingat sa madali ang paglutas. Baka naman mayroong gustong ipagawa pa sa atin ng ating Panginoon, kaya hindi niya pa ibinibigay yung mga bagay na ating hinihingi sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Bye-bye. Salamat po. First time natin dito sa TikTok World, kaya sinisimulan natin gamitin yung feature ng pagla-live. Bye-bye. Salamat po sa mga nag-comment. Salamat sa mga dumaan. Salamat sa mga viewers. Salamat. Bye-bye. God bless po. Thank you all for watching this here video.